Magaling na siya, pero kailangan pa rin niyang uminom ng mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor niya. Para fully recovery na siya. Nakakalakad na siya ng maayos, pero hindi pa siya pinapayagan ng grandparents niya na mag-travel. Wala ang daddy niya, maraming inaasikasong trabaho. Ang mommy niya, hindi niya alam. Sabi lang ng lola niya nasa Malaysia ito. They requested na dito sila mag-celebrate ng Pasko at New Year. Gusto kong magreklamo kaso sinabihan din ako ng doktor ko na wag na muna masyado ilakad ng matagal ang aking mga paa. Pero hinala ko nang sinabihan siya ng grandparents ko na sabihin yun sa akin para hindi agad ako makaalis. Almost 3 years ang pagtitiis ko. This time, makakasama ko na sila. Excited na akong makita sila. And alam ko din kung saan ko sila makikita. Konting tiis na lang. Magkikita na din tayo, my love. At excited na akong makita at makarga ang anak ko. Ang sarap sa pakikinig na may anak na ako. Wala pang nakakaalam kundi si daddy lang na may anak na ako. Gusto ng daddy niya na wag na muna niyang ipagsabi sa kahit na sino sa pamilya nila. Agree naman siya doon. Gusto niya rin sorpresahin ng mga grandparents niya. Napangiti siya. Gusto na niyang hilain ang mga araw para makita niya na ang mga ito at mayakap. Pero una sa lahat, bibisita na muna siya sa parents ni Bella. Mangangamusta at isasama niya na din ito sa patungong Cebu. Binalita kasi sa kanya na matagal na din walang paramdam si Bella sa mga magulang nito at sobrang nag-aalala daw ang mga ito para sa anak ng mga ito. Hindi ko na sana isasama ang mga kapatid ko. Kaso nauna pa silang nagpabook bago sa akin. Isa pa itong pinsan kong si Johan. Sa father side ko, sobrang kulit. Lumala lang ngayon. Sasama din sa akin papuntang Pilipinas. Napailing na lang siya. Kaya makikituloy kami sa bahay ng pamilya ng ina ni Johan sa Manila. Bibisita sa pamilya ni Bella bago magtungo pa Cebu. That is their plan. Bumili na din siya ng mga pasalubong para sa mag-ina niya. Inusisa nila kung bakit ang daming pasalubong na pambata. Dinahilan na lang niya na para sa pamangkin ni Bella. Pero yung iba lang. Yung iba para sa anak niya ang mga yon. Paskong Pasko may sakit ang anak ko. Hindi tuloy kami nakasali sa Christmas party sa pinagtatrabahuhan ko. Pinadala ko na lang kay Sahela yung gift ko para iabot kay Trina. Dahil hindi ko maiwan ang anak ko. Nahihirapan nitong makahinga dahil sa sipon at ubo nito. Idagdag pang mataas nitong lagnat. Ginagabayan naman ako ng nanay ni Sahela at tinuturo sa akin ang mga dapat kong gawin. Kakauwi lang namin kahapon galing hospital. Nagpa-check. Natakot kasi ako na baka na-dengue na. Mabuti at lagnat lang dahil sa panahon ngayon, mainit at malamig. Lalo na noong nakalimutan niyang lagyan ng sombrero ang ulo nito. Noong namasyal sila sa gabi kasama sila sa Hela. Nalamigan siguro ang anak kaya nagkasakit. Excited pa naman ito sa Christmas party. Pero heto ito at may sakit. Kawawa naman ang baby ko. Sana ako na lang ang nagkasakit para hindi ito nahihirapan ng ganito. Napupuyat din siya sa kakabantay dahil maya't maya iiyak pagkatapos nitong umubo. Kaya ginawa niya yung sinabi ni Nanay Sonia na pahira ng Vicks ang lalamunan ng anak sa likod at sa talampakan bago lagyan ng medyas ang mga paa nito. Good thing epektibo ang tinuro ni Nanay Sonia. Naging maayos na din ang pagtulog nito at hindi gaano umuubo. Halos 1 linggo din itong nagkasakit. Kaya halos 1 linggo din ang hindi niya pagpasok sa trabaho. Mabuti na rin yon. Dahil sobrang naiinis siya sa 2 katrabaho nila na panay po nasa kanya at sa anak niya. Lagi ng mga itong inaasar ang anak niya, dahilan para awahin niyang mga ito at masigawan. Anong akala nila sa anak ko? Walang pakiramdam? Na kung asarin nila akala mo robot. Buisit na buisit ako that day. Kaya nakipagsagutan ako, na mostly kampi at sumang-ayon sa akin. Basta anak ko ng pag-uusapan mga away ako, kahit sino pa sila. Mabuti na yung ako lang ang paringgan o kahit ano pang sabihin nila, wag lang ang inosente kong anak. Hindi deserve ng anak kong makaranas ng mga ganong pambubuli at pangaasar. Ang bata-bata pa niya at napaka-inosente. Kaya naiinis ako sa 2 yon. Sana matanggal sila sa trabaho. Tamad at chismis lang naman ang inaatupag. Alam niyo ni Trina at nakikita niyang mga ito na hindi on time magtrabaho. Kakausapin daw nitong boss namin para alisin ang mga ito sa trabaho. Sabi pa nga ni Trina, sayang daw ang ipinapasahod sa 2 yon. Hindi nila yun deserve.
Mas may ibang deserving pa na mas masipag sa dalawang tsismosa at tamad na yon. Pagkatapos ng celebration nila sa mansyon ng grandparents nila, agad silang lumipad sa Pilipinas. Gamit ng ama nila yung private plane nila, kaya matyaga sila sa pagpila kahit sa VIP pa sila sasakay. Dahil unfair sa mga pasahero na pauwing Pilipinas din kung uunahin sila. Hindi siya mapakali sa upuan niya. Hindi niya maipaliwanag yung pakiramdam na magkikita na ulit sila ni Bella. God, I miss her so much. Super excited siya na kahit ang mga kasama niya ay hindi siya makausap ng maayos. Yung pakiramdam niya ay parang nasa alapaap. Whew! Bigla niyang naibulalas. Napatingin naman ang katabi niya sa kabilang upuan, ang pinsa niya. You're so excited to the point that you look like crazy now. Ang pangit mo ma-excite? Pangaasar ng pinsa niya. Mind your own business, bungangera. Sagot naman niya agad. Natawa siya nang batuhin siya nito ng chips na kinakain nito. And now natatawa ka na. Punapan nito. You don't know the feeling kaya wag mo na lang akong pansinin dito. Sagot naman niya. So, siya na lang bang mahalaga sa'yo? Napalingon naman siya sa tanong ng pinsan. How can you say that? Of course, mahalaga siya sa akin. Nakagaya niyo. You should know the different na lagi ko kayong nakakasama at nakakausap. Pero siya, hindi. Natural magiging excited ako. We haven't seen each other almost 4 years now. You can't blame me. Simangot niya. Piko na agad eh. Hirap ng pinsan. Tinakpan na niyang mga mata at hindi na umimik pa. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makita ang mag-ina niya. Kung anong buhay meron ng mag-ina niya noong lumayo ito sa lahat. Kung naghirap ba ito. Ano ang trabaho nito ngayon. At kung ano-ano pa ang nasa isip niya ngayon. Kung sino man ang kumupkup sa mag-ina niya. Tatanawin niya yun ang utang na loob sa mga ito. At siya nang bahalang bigyan ng mga ito ng business na angkop sa kabuhayan nito. They deserve to give a reward sa pagkupkup nila sa mag-ina ko. Kinabukasan agad silang nagtungo sa lugar nila Bella sa Antipolo para bumisita sa pamilya nito doon. Madali lang mahanap ang bahay ng mga ito dahil along the highway lang ang bahay nila. Katabi lang ng paaralan. Kinakabahan siya na baka magalit ang mga ito sa kanya. Pero kahit anong galit nila, kailangan ko pa rin silang harapin. Isasama ko na rin sila sa Cebu or susunod na lang sila. He's on a rush. Gusto niyang andun na siya agad-agad. He can't wait for another days bago niya makita ang mag-ina niya. 2-story house ang bahay ng mga ito at malaki din kumpara sa normal lang na 2-story house. Sa tabi nito ay may grocery store at kainan. Hindi niya sigurado kung business pa ng mga parents nito yung kainan. Maaga yata sila masyado dahil parang walang tao. Nag-doorbell siya at naghintay pa sila ng ilang minuto bago nakita niyang may lumabas sa bahay ng mga ito. Ang ina ni Bella ang lumabas ng bahay. Parang pumayat ito kumpara sa nakikita niya sa video call dati kapag kinakausap niyang mga ito kasama si Bella. Magandang umaga. Sino sila? Agad nitong sabi at sinuri nitong mukha niya. Bahagya pa itong nag-isip bago nag-sink in sa utak nito at bahagya pa itong nagulat. Rafael? Iho? Paninigurado ng ginang. Opo, ma. Magandang umaga po. Bahagya siyang yumukod at ngumiti. Halika, pasok ka. Malumanay na sabi nito. Napatigil pa ito nang makitang may kasama pala siya. Oh, may kasama ka pala. Halika kayo, pasok kayo. Iginayan na sila nito papasok sa bahay nito. Bumungad sa kanyang malaking family picture ng mga ito. Bata sa picture si Bella at napakaganda nito. 3 magkakapatid ang mga ito at ito ang bunso. Hindi niya mapigilan na igalang paningin sa paligid. Naagaw ang pansin niya ng isang estante doon na puro picture frames and displays. Gusto niyang tingnan kaso nahiya naman siya. Baka kung ano pang sabihin ng parents nito. Kumain na ba kayo? Tanong ng ina ni Bella. Nag-almusal po kami bago nagtungo dito. Ma, nahihiya niyang sabi. Hindi mo pa pala pinakikilalang mga kasama mo sa akin. Sabi nito, napakamot siya bigla sa ulo. Nakakahiya, nakalimutan niyang ipakilala. Si Esteban po, kuya ko, at si Paneng, bunso kong kapatid. At si Johan po, pinsan namin. Mom, Stephanie pong pangalan ko po. Sabat ng kapatid niya, sabay irap kay Rafael. Napatawa naman ng ginang. Nako, kay gandang pangalan, bagay na bagay sa'yo, iha.
Napakagandang bata. Magiliw nitong sabi sa kapatid niya. Ma, magsaselo si Neri kapag narinig niya yan. Singit ng anak nito na bigla na lang sumulpot sa sala. Hindi sila gaano magkahubig ni Bella at mas matangkad pa si Bella sa atin ito. Naku, hindi yan. Ang importante lang kay Neri ay maganda siya sa paningin ng papa niyo kaysa sa atin na dalawa. Mahinang natawa ang ginang pero bigla itong nalungkot. Alam na niya kung bakit. Ay sorry, akala ko mga kamag-anak ni mamang bisita niya. Bulalas nito. Ma, sino sila? Bulong nito sa ina. Si Rafael, yung nobyo ng kapatid mo. Malumanay nitong sabi. Anong ginagawa nila dito? Usisa nito sa ina. Mamaya ka na mag-usisa. Tawagin mo yung asawa mo at magpapatulong akong magpaluto sa kanya. Sabi nito sa anak. Dito na kayo kumain ng tanghalian kung hindi kayo nagmamadali. Baling naman ito sa kanila. Opo ma, magalang niyang sabi. Maiwan ko na muna kayo dito ha. Feel at home kayo dito. Ngiti ng ina ni Bella. At saka maraming salamat sa mga pasalubong niyo. Welcome po. Ang bunso niyang kapatid ang sumagot. Maya-maya ay may pumasok na matanda at isang bata. Hindi niya agad namukaan ito. Pero nung nakapasok ng mga ito ng tuluyan ay nagulat siya dahil ama pala ito ni Bella. Malaking pinayat nito. Nagkasakit kaya ang ama nito? Tanong ng isip niya. Oh, may bisita pala kami. Gulat na sabi ng ama ni Bella. Kaninong bisita kayo dito sa bahay? Dagdag pa na tanong nito. Magandang umaga po. Sabay pa nilang apat na bati sa ama ni Bella. Magandang umaga din sa inyo. Kunot noon itong sabi na nakatingin sa kanya. Rafael? Hula ng matanda. Opo, pa. Tumayo siya para magmano sa ama ni Bella. Anong nangyari sa'yo? Muntik na kitang hindi namukaan. Mukha ka ng taong grasa na namamali mo sa kalye. Bulalas na sabi ng matanda. Narinig niyang nagtawanan ng tatlo. Napakamot na lang siya sa ulo at napapangiti. Excited lang po kasi akong makarating dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko ng magpagwapo. Ngiwi niyang sabi. Medyo mahaba na kasi ang buhok at may balbas na din siya. Pero hindi naman gaanong makapal. Nalungkot ito bigla. Magsasalita pa sana ito nang lumabas mula sa kusinang ina ni Bella. May dala itong mga inumin at kakanin. Agad naman na tinulungan ng kuya niya. Oh, nandito ka na pala. Makisalo ka na sa kanila habang nagluluto kami ni Lucas. Nakakahiya walang nag-aasikaso sa kanila, sabi ng ginang. Mas mabuting doon na lang tayo sa likod bahay, may kubo doon. Magandang tambayan. Suggestions ng ama ni Bella. Sige po, sang-ayon nila. Mas masaya palang kausap sa personal ang ama ni Bella kaysa sa tawag lang. Panay banggit nito kay Bella. Alam niyang namimiss na nito ang anak nito. Marami itong kwento na nakakatawa. Hindi nila mapigilan na hindi matawa ng malakas. Ang saya nitong kausap. Kaedad lang pala ito ng daddy nila. Nagkasakit ito kaya pala malaking ipinayat nito. Nagtanghali na, nagsalo-salo na silang lahat. Panay ang kwentuhan nila nang mabanggit nila si Bella. Yun ang best way para sabihin yung nangyari. Kwento din niyang nangyari sa kanya. Nakitaan niya ng pagkainis at galit sa mukha ng mga ito. Pero hindi ang mga ito nagsalita ng hindi maganda patungkol sa kanyang ina. Kahit paramdamang inis sa mukha pero kalmado pa rin ang mga itong nagsasalita. Kaya malaki ang respeto niya sa mga magulang ni Bella. Kaya po sinamahan namin siya dito dahil hindi pa siya magaling eh. Nagpumilit na pumuntang Pilipinas. Ayaw na po namin na may masamang mangyari ulit sa kanya. Sabi naman ng kuya niya. Sus Mariosep kang bata ka, hindi ka nag-iingat. May pag-aalalang sabi ng ina ni Bella. Importante maayos na siya at ligtas na sa kamatayan. Kaya magpasalamat na lang tayo. Mahinahon naman na sabi ng ama ni Bella. Mag-ingat ka na sa susunod, iho. Excited akong makitang bunsong anak namin. Pero hindi nga pala kami makakasabay sa inyo dahil hinihintay pa namin ang pag-uwi ng panganay kong anak. Susunod na lang kami sa inyo, Rafael, iho. Maraming salamat na kahit nasa ganun kang kalagayan ay naisipan mo pa rin na ipahanap ang anak namin. Sabi naman ng ama ni Bella. Walang anuman po, magalang niyang sabi. Kay Lucas lang siya nag-message dati na maayos siya na huwag kaming mag-alala sa kanya
Hanggang sa mga lumipas na araw, buwan at taon, wala na siyang paramdam. Wala na kaming balita pa. Sobrang nag-alala si Papa sa kanya. Kaya salamat sa inyo at naisipan niyo kaming bisitahin at ipaalam kung saan nakatira si Bella ngayon. Mahabang sabi ng kapatid ni Bella na nababakas ang lungkot sa boses nito. Obligasyon kong gawin yon dahil ako pa rin ang dahilan kung bakit umalis nang walang pasabi si Bella. Kaya inuna ko kayong sabihan bago ako magtungo sa Cebu. Sagot naman niya. Sasabihin niya sana may anak na sila, kaso gusto niyang sorpresahin ang lahat. Excited na siya. Mamayang gabi ng flight nila, nakapag-reserve na sila ng hotel para sa 3. Marami pa silang kwentuhan bago sila nagpaalam sa mga ito. Dahil matraffic at babiyahe pa sila kinagabihan pa Cebu. Mahirap iwan ang anak niya dahil gusto nitong sumama sa kanya sa trabaho. Hindi pwede dahil ngayon darating yung may-ari ng hotel. First time daw nitong bibisita sa hotel nito dahil palaging nasa abroad ito. At saka kagagaling lang nito sa sakit at baka mabinat pa ito. May kaunting ubo pa kaya kailangan pa nito ng kaunting pahinga para gumaling na ito ng tuluyan. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang utuin ito para hindi sumama sa kanya sa trabaho. Baka masisante pa siya dahil nagdala siya ng bata. Baby, kapag walang work si Mommy, ipapasyal kita sa sinasabi mong palaruan ng madaming bola sa mall at kakain tayo sa Jollibee. Di ba gusto mong makapasok sa Jollibee? Lambing niyang tanong sa anak. Namilog ang mga mata nito sa sinabi niya. No choice siya kundi ang tuparin ang sinabi niya. Since hindi niya pinapayagan na isama ang anak niya kung mamamasyal ang pamilya ni Sahela. Natatakot kasi siya na baka may makakita sa anak niya. Since ramdam pa rin niya na para may mga nagmamanman sa kanya araw-araw. Baka bigla itong mawala at hindi nila ito mabantayan ng mabuti. Mabuti na yung safe ito na kasama siya. Talaga po, Mommy? Bulalas ng anak niya. Napatingin naman siya na nakangiti. Yay! Masaya na nitong sigaw. Kaya wag ka na muna sasama kay Mommy ngayon, okay ba anak? Tanong niya. Tumango agad ito. Nakahinga siya ng mabuti. Kaya nagpaalam na siya sa anak. Iniwan na niya muna sa nanay ng asawa ni Sahela ang anak niya. Haling Rosie, mauna na ako. Salamat sa pagbabantay kay Belle. Paalam niya sa matanda. Naku, ikaw na bata kasi nasabi naman na okay lang na dumito muna ang anak mo eh. Nahihiya ka naman. Hindi ka naman na naiba sa amin, iha. Ngiti nito sa kanya. Naantig naman ang puso niya. Nagpaalam muna siya sa anak bago umalis na. Tsaka malapit na siyang malate. Pagkababa ng tricycle agad nang umalis pagkabigay ng pamasahe. Hindi na niya kinuhang sukli. Konti lang naman yon. Saktong pagpasok niya sa reception counter nang tawagin siya ni Trina. Neri, mabutit nakarating ka na on time. Dali na't magsipila na kayo dahil darating ng boss natin. Sabi ni Trina sa kanila. Bakit naman kasi pabigla-bigla naman yata ang pagdating nito? Maktol ni Trina. Nagsipila na sila sa entrance ng hotel. Kinakabahan siya na hindi niya mawari. Sana mabait ang boss nila at hindi suplada. Hindi niya natanong kung lalaki ba o babae ang boss nila na darating ngayon. Bahala na nga, makikita ko din naman ngayon. Ilang minuto na paghihintay may narinig na silang paparating na sasakyan. 2 ito so madami ang mga ito na bibisita dito. Sa isip-isip niya. Napayuko siya nang biglang bumukas ang sasakyang isa. Tumingin siya doon. Nakita niyang pinagbuksan ng bodyguard ng boss nila ang likuran ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit sobrang kaba niya. Kaya pinanatili niyang yumuko na lang ulit. Pinagpawisan siya ng malapot at sobrang kinakabahan. Lalo na nang nagbubulungan ng mga kasamahan niya. Shit, ang gwapo naman pala ng boss natin. Oo nga, pang Hollywood actor. Ang yummy pa. Mga bulungan ng kawork niya at madami pang mga itong sinasabi. Para silang mga kinikiliti na asinan. First time ba nilang makakita ng gwapo? Sa loob-loob niya. Natahimik na ang mga ito. Nakarinig siya ng mga bumabati sa boss nila. Felan, the smell, and his voice. Kaya agad nang itinaas ang ulo. Sakto naman na tumapat ito sa kanya. Sobrang gulat niya. Lumaki talaga ang kanyang mga mata sa pagkabigla. I can't believe this. Totoo ba itong nakikita ko? Napasinghap siya nang magsalita ito. Halo-halo na yung emosyong nararamdaman niya ngayon. Pero nangingibabaw pa rin yung takot sa puso niya.